Purihin po ang ating Panginoon, ang Kanya pong mayamang biyaya at kapayapaan ay sumagana po sa ating mga buhay. Sa sandaling ito, narito po tayo sa Word for the Season. And allow me to share po sa inyo ang mensaheng ito, The God of Hope. At tingnan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 15, verse 13. Ang sabi po dito, May the God of Hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Sa oras po na ito, tayo po'y manandaling manalangin. Salamat Ama ng marami sa sandaling ito. Dalangin ko po, Diyos, na buksan niyo po ang aming mga espiritual na pangunawa at diwa, Panginoon, as we will listen to your word, Panginoon. Indeed, mangusap kayo sa pinakapuso po namin at ilagay niyo po ang katiyakan, O Diyos, na kung saan sa aming pagtitiwala sa inyo, tunay nga, Panginoon, may lubos na pag-asa sa buhay na ito. Salamat po ng marami, and I ask you indeed, sa buhay po ng lahat ng nakikinig, puspusin niyo po ng kapayapaan at kagalakan ang kanilang mga puso, bagamat marahil sila ay merong pinagdaraanan. Sa pakikinig po namin ng iyong salita, in the name of Jesus, pawiin niyo po, O God, in Jesus' name, anumang kalungkutan, anumang kabiguan, anuman, Panginoong, marahil na pumipigil sa kanila na magtiwala sa inyo sa pangalan ni Jesus. At puspusin mo, Panginoon, ng pag-asa, kapayapaan at kagalakan ang buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Well, purihin po ang Panginoon. Alam niyo ang sabi, minsan pang talata sa Proverbs 13 verse 12, ang sabi dito, hope deferred, meaning delayed, postponed, o hindi mapangyari, makes the heart sick. It crushes the heart. But a longing fulfilled is a tree of life. Alam niyo po, sa oras na to, sa panahon natin ngayon, we are living in a tough times. At marami pong taong malungkot sabihin, hindi lamang nawawala ng tiwala sa Diyos dahil sa kanilang pinagdaraanan, kung hindi minsan talagang nawawalan na sila ng pag-asa. Kung sila ba'y makalalabas pa sa kanilang sitwasyon o makalalaya pa ba sila sa anuman kanilang pinagdaraanan sa buhay. Mga painful sufferings. Oh, brothers and sisters, you know, when we look around us, pag tininan po natin ang kapaligiran, makikita natin mga balita kung saan may gyera sa iba't ibang lugar, yung hunger, yung sickness, yung death, it is taking place in many places in the world right now. At malungkot din dahil minsan tayo rin sa ating mga personal na buhay ay may mga pinagdadaanan at maging ang ating pamilya na kung saan ay dumaraan ng mga painful situations, and we are being affected by it. At marami pong mga katanungan sa puso ng marami sa lahat ng ito. And does really God care? Or where is God in all this? May pag-asa pa ba na mababago ang sitwasyon? Marami pong tanong at minsan napakalungkot sapagkat marami ding walang katiyakan na kasagutan sa mga tanong. Subalit, ang isa pong nakapagbibigay po ng lakas ay makikita po natin sa kanyang salita. Hindi ko po malilimutan ang story nito sa buhay ni Corrie ten Boom sa kanyang libro na The Hiding Place during Second World War, na kung saan siya at ang kanyang pamilya ay tinatago nilang ilang mga Hudyo sa kanilang tahanan sa iba't ibang lugar. At hanggang isang araw sila po ay ipinagkanulo at nahuli ng mga Germans, at sila po ay they were tortured and imprisoned. And at sa buhay ni Corrie ten Boom, nung siya po ay na-interview tungkol doon sa kanyang libro, kung siya ba ay nakararanas ng discouragement sa panahon na siya ay nakakulong at ang pamilya niya ay nagsasuffer, siya mismo ay nagsasuffer, ay ano ang kanyang ginagawa ng time na yun. At sinabi naman niya, yes, many times and often, discouragement. But
She learned, ang sabi niya, gusto ko po itong statement na to, sabi niya, if we look around, you will be distressed. Papasukin po tayo ng fear and anxiety if we just look around. Kung nakapokus tayo sa ating paligid. If we look inside, sa ating mga sarili naman tayo, maaawa tayo, we will be depressed. But if we look up, ang sabi niya, if we look up, we will find rest. Pag tayo po'y tumingala sa ating Diyos, makatatagpo tayo ng kapayapaan, kapahingahan, sa gitna na tayo ay nandito sa ating malulupit na kalagayan. Ano man ang inyong pinagdadaanan. Brothers and sisters, gusto ko pong encourage kayo, never lose hope. Huwag po tayo mawala ng pag-asa sapagkat meron pong pinaguhugutan ang ating pag-asa at walang iba kundi sa ating Diyos. Meron po kasing Diyos eh. We have God. And He is the God of hope. Siya po ay Diyos ng pag-asa. And brothers and sisters, ito po ay naging prayer ni Apostle Paul na kung saan sa Book of Romans, ang sabi niya, may the God of hope fill you. Ang Diyos ng pag-asa ay puspusin kayo ng kagalakan at ng kapayapaan. Ito po ang gusto ko pong sabihin sa inyo, brothers and sisters. We will be filled with hope and joy only if we trust Him. Kapag tayo po ay magtiwala lamang sa Kanya. Do you remember in the book of Romans chapter 8 verse 28 na ang sabi doon, all things works together for good. All things, good or bad, all things works together for good to those who are called and to those who love God. To those who love God and to those who are called according to His purpose. So brothers and sisters, nothing that God allows us without a purpose. So meaning to say, kung ano man po ang ating pinagdadaanan sa oras na ito, huwag tayong mawala ng pag-asa at huwag tayong mawawala ng pagtitiwala sa ating Diyos sapagkat God is working something good out of our bad situations. What the devil meant for evil, God meant it for good. It will serve its purpose para sa ating mga buhay na nagmamahal po sa ating Panginoon. That's why sa panahon nang ikaw ay distress, sa panahon na mukhang ang pinagdinaraanan mo is like a dark tunnel, brothers and sisters, hope in God. Magtiwala tayo ng husto sa ating Diyos by calling unto Him, by praying unto Him. Pray is an expression of our total trust in the Lord. Sa atin pong pagtawag, pananalangin sa panahon ng kagipitan o anumang kagulumihanan, brothers and sisters, sinasabi ko sa inyo, sumasagot ang Diyos. At madalas ang kasagutan niya as an assurance that we will come out of that dark tunnel. Many times, in my personal experience, is that He fills me with peace and rest in my heart. At nadarama ko yung kapangyarihan ng Espiritu Santo that He even fills my heart with joy. Na sa tingin ng aking mata, how come can I really come out of this situation? Talaga bang lalabas ako sa sitwasyon na ito? Yes, because of the peace and the joy na nilalagay ng Panginoon sa puso ko. Yan po ang laging assurance sa akin ng Panginoon na para bagang sinasabi niyang, do not worry, Bong, everything is okay. Do not worry, gusto ko rin sabihin sa inyo, do not be anxious. You will come out of the situation. Just trust the Lord. There is hope. Tough situations will not last. But be tough. Call unto God. Sa mga ganitong sitwasyon po, pinalalakas lang po ng Diyos ang ating pananampalataya at huwag po tayong panghinaan ng kalooban sapagkat as we trust Him, papalitan ng Panginoon ng kagalakan ang ating mga puso. Kapayapaan din po at kapahingahan sa gitna na sa tingin natin ay imposible at mukha yatang hindi tayo, wala yatang pag-asa. No. Of course, sa natural, parang walang pag-asa. Kung ibaling lang natin ang ating mga mata at nakafocus lamang tayo sa nakikita natin at nararamdaman. But if we look to God, brothers and sisters, there is so much hope in Him. And it will fill our hearts as we trust Him
magtiwala lamang tayo sa Kanya. He can change our situations. I am not sharing this out of what I had read in the Bible. I am sharing this out of my own personal past experiences. Many times po na ako po ay nire-remind ng Espiritu Santo sa mga bagay na ginawa ng Diyos nung ako ay dumaraan sa parabagang dark tunnel ng buhay. Nang ako'y dumaraan sa mga difficult situations. The Holy Spirit reminded me how I had trusted Him during the time. Yung panahon na yun, nagtiwala ako sa Kanya, and God made a way when there seems to be no way. Pinaalala sa akin ng Panginoon and how many times in those situations. Now, brothers and sisters, yan po ang aking reference sa aking present situation na ang ating Diyos ay kayang gumawa ng himala, kayang gumawa ng daan sa imposible, He can make things possible to the impossible because of the reference that I had experienced in my past. Ano po yun? How God intervenes, how God provides, how God healed, how God did miracles, how that God did make a way in my impossible situations. This is a personal experience po na gusto ko pong i-share sa inyo. This God that I had experienced, that we know in the Bible, He is a true God. He is faithful and true, and He is real. He is looking and watching us. Nakatingin po siya sa ating sitwasyon at sinasabi niya ngayon po sa bawat isa sa atin, you will come out. It is well with my soul. It is well with your soul. Just trust in Him completely. Yan po ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Magtiwala ng lubos sa Kanya. Subalit mga kapatid, mayroon pong pangalawang bagay na gusto ko pong idagdag po dito. Hindi lamang po tayo na nagtitiwala sa ating Diyos ng pag-asa na magpupuno sa ating puso ng kapayapaan, kapahingahan, maging kagalakan sa gitna ng ating nararanasan. Kundi, brothers and sisters, meron din po tayong responsibilidad sa ating mga sarili. Ano po iyon? As God is filling us with joy and peace, sapagkat yun po ang Kanyang desire para sa buhay natin, na sa gitna ng ito, sabi niya, in this world you will have tribulation, but be of good cheer because I had overcome the world. Sinabi po ni Jesus yan. Ano po ang point dito? We need to trust Him, not just trust Him, but as well we need to fill our hearts and our minds and our hearts with the Word of God. Ang tanong po na gusto ko pong bigyan ng pansin dito, sabi niya kasi rito so that you may overflow with joy, so that you may overflow abundance with hope, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Now, mga kapatid, ang tanong po natin ay, ano po ang pinupuno natin sa ating kaisipan? Ano po ang nilalagay natin sa puso at isipan natin? Ang sabi nga dito sa Luke 6:45, a good man brings good things out of the good stored up, meaning to say, out of the good stored up in his heart. Meaning to say, ano ang ini-stored natin? Ano ang ini-imbak natin sa ating mga puso? It depends on what we fill our minds with. Depende kung ano ang pinapasok natin sa ating isipan. Kasi kung ano ang nakikita at nasa isip natin, magfo-flow po yun sa ating mga puso. So, what are we storing up? Is it good or is it bad? A good man store up good things. That's why good things will come out. But if we store bad things sa puso natin, yan din po ang lalabas sa atin. And brothers and sisters, careful po sa ating isipan at sa ating puso. Ano po ang nag-overflow sa ating mga puso? Is it anxieties, fear, doubts? Ano po? Because it really depends. Hindi lamang sa ating perspective, sa ating pananaw, kung hindi ano ang nilalagay natin sa ating isipan
na siya ngayon dumadaloy sa ating puso at napupuno ang puso natin ng mga bagay na ating pong madalas minimeditate, lagi nating iniisip-isip. Kung yan ay puro bad news sa mga television or social media, doon ang attention natin, na pinupuno natin ang ating isipan na dumadaloy sa ating mga puso. Definitely, brothers and sisters, papasok at lagi kang mabubuhay sa fear, anxieties, doubts, at kung ano-ano pa, maging negative ka because yan no ang nakikita natin dahil yan ang nilalagay natin sa ating puso at isipan. But brothers and sisters, napakahalaga ang sabi ng Proverbs 4 verse 23, guard your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Now, ang tanong, paano natin magagwardyahan ang ating mga puso? Malinaw din po sa Proverbs chapter 4, napakahalaga po tayo po we pay attention to the Word of God. You see, kapag ano po ang lagi natin iniisip, we become. Kung ano lagi natin minimeditate, we become because it flows in our hearts. Sabi ng Proverbs chapter 23 verse 7, for as a man thinks, so he is. You see, brothers and sisters, let us be careful with what goes on in our mind. Ano ang nilalaro natin sa ating isipan at pinupuno natin sa ating mga puso. Ito po sa pangatlong punto na gusto ko pong bigyan ng diin. Bakit hindi natin punuin ang ating isipan? By meditating and filling our heart with hope, with the message of hope. At ang mensahe ng pag-asa na yan na makikita natin sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Romans chapter 15, verse 4, ito po ang sabi, for everything that was written in the past was written to teach us. Kung ano daw po ang mga bagay na isinulat noon, ay isinulat para tayo turuan. So that through the endurance, sa pamagitan ng pagtitiis, taught in the scriptures, yung pagtitiis itinuturo din ng salita ng Panginoon sa atin. And the encouragement they provide, we might have hope. You see, ang salita po ng Panginoon ay nagtuturo ng pagtitiis at ng encouragement, endurance and encouragement sa atin na nagdudulot ng pag-asa. Yan po ang makikita natin sa Word of God. And brothers and sisters, napakaganda po na tayo po ay laging nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa araw-araw. Pinalalakas po natin yung ating mga personal devotion sa Panginoon. I encourage you, develop a habit of having a personal quiet time or personal devotion with the Lord by praying to Him, worshiping Him, praising Him, by listening to the voice of God, waiting upon the Lord, and studying and meditating the Word of God, reflecting ourselves in accordance to the Word of God. Napakahalaga po nito to develop that kind of devotion to Him sa Kanya po. At kapag tayo po ay naging bahagi na ng buhay natin, yung lagi tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos in good times or in bad times. Whatever come what may man sa buhay natin, brothers and sisters, nagkakaroon po ng stability sa ating pananampalataya. Why? Because we fix our eyes in Him and we know ang kakayanan ng ating Diyos. At brothers and sisters, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Alam na alam natin, kikilos at gagalaw ang Diyos sa ating mga buhay at sa magitan ng ating mga buhay, gagalaw at kikilos siya sapagkat hindi lamang sa sinabi ng Kanyang salita, kung hindi ang Holy Spirit po ay nag-witness sa ating mga puso, pinupuno niya ng kagalakan at kapayapaan. And how many times we had that experience? Kayo po ba ay meron ng personal na karanasan nang minsang kumilos ang Diyos sa inyong sitwasyon na napakahirap at yung time na yun ay napakadilim? Yung ikaw po ay na-born again, nung panahon na ikaw ay lugmok sa kasalanan, nasa kadiliman, nasa kahirapan ng buhay, and then suddenly God turned your life in 180 degrees. He changed your life, He touched your life, He made even a miracle sa inyong pamilya. You even come out of your difficult situations.
That alone, nagpapatunay na ang ating Diyos ay buhay. Panghawakan nyo yung mga magandang bagay na ginawa ng Diyos sa ating nakaraan. Pero mga kapatid, ito po ang gusto ko pong iwan sa inyo. Ang Word of God po ay salita ng Diyos na kung saan ang Bible, the Word of God, ay nag-iiwan, nagtuturo ng katiyakan, ng encouragement, at nagsasabi sa atin, never lose hope. And brothers and sisters, trust Him, and He will fill our hearts with hope, and even joy and peace, and even we will overflow ang puso natin ng pag-asa. There is so much hope in God, mga kapatid. And let's just trust Him and believe what He can do. Believing you will come out whatever situations you are in. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin sa sandaling ito. Father God, indeed, you are the God of hope. And as we come to you, as we draw near unto you, Lord, you promise that you will fill us with joy and peace and even rest, Lord, sa aming mga difficulties, and even, Lord, na mapagtiisan po namin kung anuman po ang mga difficulties, anumang mga troubles and trials na pinagdaraanan ng sino man sa amin. Sa sandaling ito, Panginoon, salamat. Napakabuti niyo. Na minsan, Lord, hindi na agad namin makita kung paano niyo binago ang aming mga sitwasyon. Hindi agad namin makita, Lord, ang kamay mo na kumikilos at gumagawa ng bagong bagay sa buhay namin at sa aming sitwasyon, maging sa aming mga mahal sa buhay. But Lord, thank you sapagkat unti-unti, O Diyos, na nakikita namin, meron kaming pag-asa sapagkat nakikita namin, Lord, ang iyong mga himala. Alam po namin, Lord, na hindi kayo natutulog. Alam namin, Lord, ang kamay mo ay nag-work out, Panginoon, para sa aming mga buhay. You are making a miracle and you are changing our attitudes, Lord, towards you and towards your word. But I ask you as well sa aking mga kapatid, in Jesus' name, ilagay niyo sa puso nila ang uhaw at luto sa iyong mga salita. Napuspusin nila ang kanilang buhay by meditating, by reflecting on your word. Mahalin nila ang katotohanan, embrace nila ang salita mo, Panginoon. And I ask you in Jesus' name, sino man po ang may mga sakit, sila po ay iyong pagalingin. Mga mahal nila sa buhay, Panginoon. O Lord, touch them indeed in the name of Jesus. At yung provisions niyo po sa anumang pangangailangan nila, ito man sa finances, sa anuman, O Lord, O in Jesus' name, matutunan nila magtiwala. You never change, O God. You are the same yesterday, today, and forever. At salamat po sapagkat ikaw po ang tumatugon at sumasagot sa panalangin at sa iyak ng iyong bayan ng nagtitiwala sa inyo. O Lord, salamat. Sinabi ng salita mo, the Lord knows those who trust in Him, and He is a stronghold in the days of their troubles. Kaya Lord, salamat ng marami. I ask you to bless my brothers and sisters as they trust you, as we trust you. Fill their hearts with hope, overflowing hope for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. God richly bless your day po and the rest of the days ng iyong buhay.